Good morning mga kainsan. Dito tayo ngayon sa ating terrace para magtanim ng mga tangkay ng alugbati. Tsaka mabitas na rin ang mga malunggay, talbos ng mga kamuti para sa ganun ay magkaroon tayo ng ulam sa tanghalian. Marami na tayo dito mga tanim-tanim, kaya harvestin muna natin ito para maisahog natin dun sa ating tinulang bangus. Kainsan. Yan. Simulan na natin, kainsan. Yan, marami ng talbos. Talbos na rin natin ito. Dahil, yun. Nag-araw ngayon kainsan, kaya kailangan natin magdilig na magdilig. Talbosin na rin natin ito, kangkong. Ilang piraso alugbati pa. Ayan, pangdagdag din yan. Dito tayo ngayon sa ating munting mga garden. Yan. Yan, sa pagpatuloy natin, mamitas tayo bago magtanim. Yan, mahaba na. Mahaba na, kainsan. Ito, sibuyas. Tingnan niyo yung garden namin, kainsan. May mga kamya sa bukado. Ang daming pananim sa terrace. Ayan. Tingnan natin mga lupa. Yung mga ganito. Yung mga kabasyo ng Wilkins. Para sa gayon, kapakinabangan pa rin natin. Hindi natin tapon ng tapon para makabawas tayo sa naglalakihang mga basura. Kagaya sa nangyari sa Nabutas. Malaki ang pininsala na basura. Kaya ito,
kasama na rin yung iyong kainsan, may ubo-sipo na rin. Kaya polluted ang hangin dito sa amin to. Tayo magtanim, tanim-tanim tayo para sa gayon malilibang. At nalibang na tayo, dating ng mga ilang araw, iaanihin tayo. Yan, prepare natin ang ating mga alagbati. Yan. Marami na tayong nailagay dito ng mga punla. Tapos gunting. Kakailanganin natin ang gunting. Yan. Gunting. Importante yung pamuna sa pawis. Yan. Ito yung mga gamit natin, kainsan. Yan. Lalagariin mo natin ito para hindi natin ang lupa. Yung loam soil. Ayan. Yan. Tapos natin. Yan. Kupitin natin. Ganito lang kainsan. Yan. Yan. Sundan na lang natin to ang ano niya. Yan. Para maging gaya ng lupa. Yes, mahal magbili ng paso eh. Dito. Nakabawas ka ng basura. Para libre ka pa ng lagay ng mga tanim. Yan. Kailangan mo lang maging masikop sa araw-araw mong buhay. Para sa ganun, yung sinasabi nila na makatipid ka. Yan. So, makakalibre ka rin ng gulay. So, yan. Patuloy pa rin tayo sa gawa. Nagawa na tayo ng isang piraso, kainsan. Ito. Tuloy natin yung butasan natin to para lumayo. Ayan. Okay. Wow, matalas pa rin ah. Dumugo na kainsan. Wala stick. Dugo. Kaitay yata. Ganito talaga pag nagtrabaho ka, hindi may iwasan. May konting aksidente.
Akala ko, mapurol pa yung lagari ko. Yung pala matalas pa rin. Sige lang. Patuloy tayo sa gawa. Medyo mahapdi ah. Maraming dugo ah. Kainsan. Ito talaga ang buhay. Katagal pa na gumawa. Ngayon lang ako na dali ng lagari ah. Yan. Daming dugo. Dami. Ganun mo ito. Tapon mo lang ito. Sayang, di ba? Oh. Dagdagan pa natin. Sige. Konti lang. Tuloy lang tayo sa paggawa. Kainsan. Marami na akong na-stock dito na gamusowel. Gusto pa binibili ito sa Bulacan. Sinasabay ko sa biyahe ng Lalamog. Pag nagawi kami sa Tabang, bibili ako ng kailangan nila ng mga sukot ng lumsuwin doon, nakapakamura. 50 pesos. Napakalaki. Ayan. Nalalunoy pa rin ang pagdugo ng ating sugat, kainsan. Kaya nakatatlo na agad. Nalapit ko naman ako ng aming kaya sa kami. Nagsari-sari na dito. May santol, guyabano, mangustin, kay Mito. Kamyas, napakarami. Na kahidigan ng kainsan yung magtanim-tanim. Sana pagdating ng araw, makajakpat. Makakabili ng konting lupa na paglagakan sa mga punong kahoy. Wala. Puno. Puno yung aming tiris. Puro na lang mga tanim-tanim. Hindi na maintindihan. Sari-sari na ito. Mahilig tayo sa pagtatanim.
tayo. Kapit pa rin. Yan. Naka-exercise ka na. Nakapagtanim ka pa. Pagdating na ilang linggo, ilang araw, mayroon ka ng harvested. Sarap sana kung may lupa ka. Ay di, malaki ang binabang sa pang-araw-araw na buhay. Bawas. Nakakabawas sa bilihin. Patuloy pa rin tayo sa pag-ipit ng buhay ko. Eh, lako. Kaya tuluan ng aking salamin, Vincent. Nahihirap pag may salamin ka, pag tumatanda ka na talaga. Para kang sa gabal sa trabaho ba. Mahirap pa. Kaya yan ito. Lumalaki pa na dyan sa iyo ka-insert. Yan. Yun. Yun lang pala. Ako tagos na. Ito ang munting pangarap ng intention. Pagkaroon ng sariling lupa na mataniman ng mga punong kahoy saka mga gulay para sahog na lang ang bibili ko. Dahil tumulo na naman ako. Ang hirap talaga pag may salamin. Komplikado sa trabaho ba? Procedure na naman tayo magagawa eh. Tumatanda na talaga. Kaya sige lang. Patuloy tayo sa paggawa ng ating papaglagyan. Naka-anim tayo. Direk, simulan na natin ang paglagay ng loam soil, mga kainsan. Lagay mo natin sa taas to, yung lagare. Maglagay tayo ng loam soil. Loam soil. Para sa mga bahay. Kalali ako may nakahanda na ganito kasi loam soil. Para pag naisipan ko magtanim
mayroon ako agad na nadampot. Ay, bumili din ako nito, bagong bago. Dito kasi sa Maynila, puro bili. Pag sa probinsya ka, punta ka lang sa mga sakahan. Makakadampot ka rin ng mga dumi ng baka, kalabaw. Paganda pang pataba, halo mo sa lupa. Libre na. Dito, bibilihin mo kung gusto mong magtanim. Bibili ka pa ng lumsuil. Eh, minsan hindi pa sigurado kung talaga lumsuil ang binili mo. Yan. Unahin ko muna ang luya. Siguro, sa dalawang parte itong luya. Galing ito sa sa Sambales. Binili ko sa mga kapatid natin na Aita. Kasi nagawi ako sa Sambales. Yan. Nakita ko. Parang maganda ang luya. 2,000 years later. Mamaya ng hapon. Haharap naman tayo sa ating mga kapatiran sa church. Kakaroon tayo ng Bible study para naman dun sa ating buhay spiritual. Kaya kailangan din natin, sabi nga nila, hindi lang katawan ang lupa ang iyong busugin. Dito, ayan, umpisa na naman itong alugbati, kainsan. Alugbati. Sabi ni Idol, walang kamatayan na alugbati. Ito ang ating buhay sa umagang ito. Yan. Dito tayo sa Tires. Tatanim-tanim. Yan. Si Idol. Yan. Isa pa lang tayo sa alugbati. Tuloy-tuloy na tayo sa pagtanim. Para pagkatapos nito, basa-basain natin. Para hindi ang hapon ang tinari sa pagdilig. Sasabay na natin sa ating mga panin. Napakalaki ng mga alugbati nito. Gagawa pa siguro tayo isang yan. Patuloy lang tayo sa pagtanim, mga kainsan.
kasi kahapon napakataba ng alumati na nabingin. Oh, ayan, kainsan, no? Kakainsan, no? Yun ang bago natin tanim. Ayan, hanggang dito na lang ang ating maikling video sa pagtatanim ng alugbati sa luya. Ay ang gagawin natin dito kasunod, magliligpit na tayo sa ating mga kaalat para maayos naman ang ating kapaligiran. Yan, ililigpit ko na. Magpapaalam na muna ang iyong kainsan. God bless you all, mga kainsan. Sana maayos yung kalagayan niyo kung saan man kayo dako ng daigdig. Sana ay huwag kayo magsawa sa aking munting vlog na ito lang ang nakakayanan ng inyong kainsan. Hanggang sa muli, bye-bye. I just had to let you know you're